Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay gagawa ulit tayo ng ating kadalasan na ginagawa sa araw-araw. Kanina po ay nilabas ko na yung aking anak. Pinaglakad-lakad ko siya dito sa labas. Ayan. Hindi muna tayo nag-vlog kanina para makapag-focus tayo sa aking anak. Yan po ang ginagawa ko kadalasan sa araw-araw. Kumbaga sinusulit natin yung pag-i-stay natin dito. Dahil nga soon ay babalik na naman tayo sa ibang bansa para magtrabaho. Kaya sinusulit ko po yung araw na nandito ako sa Pilipinas. Yan, banding-banding sa aking family. Kanina ang ganda ng buwan, di pala natin nakakuhanan. Bilog na bilog po yung buwan kanina. Sarap ng sariwang hangin. Mga naririnig nyo pong sasakyan, doon po yun sa main highway. Dahil medyo malapit tayo dito sa main highway. Ganda ng sikat ng araw. Maganda na naman po ngayon ang panahon. Sa ating previous vlog pala, may mga nag-comment na yun, dinisan daw natin yung bakuran para hindi pagbahayan ng ahas or anumang klaseng nilalang na pwedeng tumira dito. Pero itong kangkong hindi po natin yan tatanggalin. Siguro yung mga damo-damo lang. Ayan. Yung mga banda dito. Palagi naman pong nililinis to pagka medyo lumaki-laki na yung mga damo, eh di tsaka bubunutin. O hindi po nila pinapahaba ng mahaba talaga na gaya nito. Hanggang dyan lang po yan kasi mabubunot na yan. Yung mga ganyan. Kung pansin nyo po ay medyo mabababa pa yung damo, pero bubunutin na natin yan. Lalong lalo na dun sa harapan. Dito talagang kangkungan po dito. Hindi natin pwedeng bunutin yan. Tapos doon maglinis po tayo ngayong araw dito sa bahay. At sa mga susunod na araw meron rin po tayong bisita na darating, yung aking pamilya. Abangan na lang natin yan. At sa mga nagtatanong kung bakit po hindi tayo umuwi sa Baguio, kung bakit hindi tayo pupunta doon sa iba nating kamag-anak, malalayo po kasi dito. So yung mga pamilya ko, magkakaiba po kami ng lugar ngayon. Lalong lalo na po yung mga kapatid ko. Yung ibang kapatid ko ay OFW din po. Yung iba po nasa Calamba, tapos yung iba po ay nasa Benguet. Kaya hiwa-hiwalay po kami. Hindi po natin pwedeng puntahan lahat dahil nga syempre nakapokus tayo dito sa ating pamilya. Kung may available or meron tayong pwedeng puntahan or meron pupunta dito sa bahay, pwede natin gawin yun. Gaya nung nakaraan, yung aking mga kapatid pumunta po sila dito, yung aking tatay pumunta rin po dito. Ayan. Ganun lang naman po yung aming pagkikita. Ay di pag nag-for good na tayo, pwede tayong mag-stay ng matagal doon sa kanila. So sa ngayon kasi nakabakasyon lang tayo, kaya yung oras na ginugugol natin dito sa Pilipinas ay medyo mina-maximize natin. Kumbaga pinagkakasya-kasya natin yung araw. Ako naman po ay meron na akong sarili ding pamilya, kaya nagpo-focus ako dito sa aking mag-ina. Kaya yun. Soon magkikita naman po lahat kami. Abang-abangan na lang natin. At meron mga pupunta dito at meron din tayong mga pupuntahan pa na aking mga pamilya. Sinong nakaka-relate sa atin na yung mga kapatid natin na sa ibang lugar, yung magulang natin na sa ibang lugar, di ba? Ako kasi guys, dito tayo nakatagpo sa Batangas, kaya lumayo tayo doon sa aking mga kapatid. Kumbaga dito kami nakapagpatayo ng bahay. Dito po ako bumuo ng pamilya dito sa Batangas. Taga Benguet po ako. Kaya sa mga nagtataka, ako po ay isang Ilocano pero nagawi po ako o napadpad po ako dito sa Batangas po. Kumbaga sa amin kung tawagin na ikamanak dito ay Batangas sa Ilocano. Ganun naman po talaga. Pag nakapag-asawa kayo ng taga ibang lugar, maaari po tayong tumira doon or maaari tayong dalhin ng asawa natin. Ganun din po tayo. Dito po ako sa Batangas napunta o nagawi. Ayan. Ayan nyo po soon, pagka tayo'y nag-for good na, marami tayong oras na pwedeng gugulin, lalong lalo na sa pamilya.
At maraming salamat po sa mga nakakaunawa sa atin. Hayaan nyo po, ipapaliwanag ko rin naman po yung mga kailangan natin ipaliwanag sa mga susunod na araw. Dahil nga po nakasuporta kayo at nagtataka kayo kung bakit ganito ganyan, bakit hindi pumupunta dyan yung nanay mo, bakit hindi kayo nagkikita. Ipapaliwanag din natin yan sa final. So sa ngayon, gawin muna natin yung mga dapat natin gawin. Maya maya po ay maglinis tayo dito. Sa ngayon, magluluto po ako muna ng ating pang-almusal dahil yung aking asawa at si Ellery ay merong ginagawa. Yan, pinapa-dede po si Ellery. Yung ating tilapia pala ay galing po sa rep. Yan, binili natin nung nakaraan araw. Yan, iprito po natin ito lahat pang-almusal namin. Paborito po kasi nung aking misis yung tilapia, pritong tilapia. Kaya kung pansin nyo, hanggang dito sa Pilipinas, nabili pa rin tayo ng tilapia kasi sa akin, talagang paldo-paldo tayo sa Taiwan. Pag nangisda tayo, nagpi-fishing ng tilapia. Tapos pagdating natin dito sa Pilipinas, tilapia pa rin. Kaya nagtataka kayo kung bakit ganun. Siyempre, yung mga kasama ko, eh, paborito po nila ang tilapia, lalong-lalo na prito or paksiw. Sinalang ko na po yung ating kawali. Painitin muna natin yan habang tayo naglalagay ng asin sa ating tilapia. Maglagay na tayo ng asin sa ating tilapia. Yung asin nila dito, malalaki. Wala po tayong iodized salt. Hindi tayo nakabili. Yan. Ito po ang karaniwan na ginagamit namin dito. Yung buong asin. Dahil nga mas mura din po ito kumpara dun sa iodized salt. Tsaka mas maalat po yung iodized salt kumpara dito sa buong asin na ito. Ngayon po maglagay na tayo ng asin sa ating tilapia. Yung asin nila dito malalaki. Wala po tayong iodized salt. Hindi tayo nakabili. Yan. Ito po ang karaniwan na ginagamit namin dito. Yung buong asin. Dahil nga mas mura din po ito kumpara dun sa iodized salt. Tsaka mas maalat po yung iodized salt kumpara dito sa buong asin na ito. Maglagay na po tayo ng mantika. Ayan. Painitin lang natin yan. Tapos mamaya po ay magprito din tayo itlog. Ayan. Sabay natin. Umpisa na po natin itong iprito. Yun, kasha, sakto. Pinaghati-hati po natin yung dalawang medyo malalaki. Habang tayo nagpiprito ng tilapia, magsampay muna tayo ng ating nilabhan. Ito po. Kanina na po ay naglaba ako. Gawa nga po ng meron pa pala tayong natirang damit. Hindi natin naisama dun sa nilaban ni Mrs. kahapon. Ayan po, naglaba siya kahapon. Dami niya rin linabhan. Ayan. Gawa nga po kanina ay maaga tayo nagising. I think mga 4:30 gising na ako. Hindi na ako makatulog. Kaya ang ginawa ko, ayun, naglaba na lang po tayo. Ayan. Tapos si Ellery, nagising siya ng alas 5. Ayun, nalagaan na natin hanggang sa pinalakad-lakad po natin dito sa labas. Ayan, para ma-exercise yung kanyang paa. At doon naman sa Taiwan ay sanay din tayo yung nag-aasikaso sa sarili natin. Yung maglaba, magluto. Sabi nga sa buhay dapat balance. Hindi naman marunong sa lahat, pero at least kahit pa paano, may mga alam tayo sa buhay. Lahat naman po ng bagay ay pwedeng matutunan. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin pag-aaralan. Ako po, aaminin ko na marami pa rin akong hindi alam sa buhay. Kaya kailangan pa natin matuto ng matuto. Hanggat tayo nabubuhay, dapat willing tayo matuto. Diba? Ngayon po tapos na tayo magsampay. Kunti lang naman yung ating nilaban kanina kumpara kay Mrs. na marami. Ituloy na po natin yung ating pagluluto para makapag-almusal na. Ngayon mamaya marami pa tayong gagawin.
Tapos naglugaw din pala tayo guys para kay Ellery. Tapos yung ating piniprito dito ay luto na po. Yung ating tilapia. Yan si Mrs. tsaka si Ellery. May ginagawa po. Ayan, inasikaso ni Mrs. Ngayon na po natin ito. Yan, golden brown na po siya. Yan. Yan. Wow. Ayun ang itlog. Tapos magluto naman po tayo ng itlog. Yan. Itlog. Lagyan natin ng asin. Ang ating huling itlog. Yan, luto na po. Yan. Ngayon guys, kain na po tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aking harapan. Basta-basta niyo po ito magbigay sa aking physical na pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers, sa aking pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus' name, amen. Tara po, haluan niyo po ako ngayon sa ating pagkain. Mag-isa muli natin. Dahil may ginagawa po yung aking mag-ina. Kain po tayo. Ito ang aking almusal. Ayan po. Ayos. Maya-maya po ay maglinis na tayo sa bakuran. Kain na po. Hindi na po tayo nagsangag kasi baka masyado ng mamantika. Puro prito yung ulam natin. Ngayon guys ay maglinis naman po tayo. Ayan, magwalis tayo tapos magdamo. Tapos si Bayaw, inaayos niya po yung motor doon. Yan, nililinisan po yung mga natira-tirang pintura. Ayan. Tinanggal po namin yung ibang na-repaint po doon para mas maging malinis siya. Balik namin sa stock. Tapos si Mrs. po ay alaga niya po si Ellery. Dahil napakalikot po, kailangan talagang alagaan, tutukan. Tayo naman, dahil wala po tayong ginagawa ay maglinis po tayo, magwalis-walis dito sa bakuran. Yan. At sa mga nagsuggest din na magdamo-damo tayo para malinis, dinadaman naman po ito. Kaya lang ngayon ay medyo tumubo na ulit, kaya damuhan ulit. Kasi kung hindi namin to dinadamuhan, talagang makapal na dito. Yan. Dahil mabilis po talaga tumubo dito ang damo. Lalo na ngayon po ay medyo naulan-ulan dito. Ngayon lang ulit nagka-init-init. Yan, yung tuloy-tuloy ba yung araw. Hi! Hi! Diyan ka muna ha, huwag ka muna lumabas habang maaga pa, hindi pa ganun kainit. Mamaya na lang po nating hapon ito damuhan para medyo malilim po dito pagkahapon. Unahin po natin dun sa gilid, dun po ay malilim. Kung saan po yung pwede nating damuhan, dun po yung ating unahin. Dito gaya dyan, malilim po siya. Yan, gaya po dito. Kita natin dito sa medyo malilim. Mga damo, mabilis naman tanggalin damo. Maganda kung hanggang ugat para hindi basta-basta tumubulit.
Tama nga naman, maganda rin sa halaga sa bakuran yung malinis, hindi madamo, para magandang tignan. Dumudamo tayo. Ito yung sinasabi nating lalagyan natin ng hollow blocks. Hanggang dyan siguro, ganyan kataas. Tapos itong cyclone wire, ito ang idudugtong natin para hindi tayo gumastos ng malaki. Pagka tayo di medyo nagka-budget, tsaka natin ulit pataasan yung asinta, yung pinaka bakod natin. Unti-unti naman yan, tutupad din natin yan lahat. Tiyaga lang talaga. Sa mga nagsasuggest pala na lagyan daw natin ng Bermuda grass ng ating bakuran, pwede naman, kaso hindi rin po maasikaso ngayon. Kaya nga yun, misis lang ang pwedeng gumawa. May alaga po, nalagaan yung aming anak at malikot, kailangan tutukan. Ngayon guys, tapos na po tayo magdamo dito. Doon na lang sa kabilang gilid tsaka sa harapan. So mamaya na lang po natin ituloy hapon ulit kasi medyo mainit na. Siguro ang oras natin ngayon ay alas 10 na po ng umaga. Medyo tirik na yung araw, kaya tigil muna tayo. Tapos yung makapal po doon sa kabila, sa likod, i-sprayan na lang po natin yon kasi masyadong makapal para mamatay yung damo. Yun. Ngayon naman guys ay isprayan po natin ito, yung nilinis ni Bayo na motor. Ito po ang gamit natin pang spray. Galing pa po ito sa Taiwan. Yan, pampakintab po ito para kumintab yung ating motor. Unahin natin sa una. Lugarog lang natin. Ngayon po ay na-spray na natin ng pampakintab. Ayan na po. Wow, ang kintab na. Tapos natanggal na rin po natin yung mga pinto-pintura dyan na red. Ayan. Gumamit tayo ng thinner. Kintab na, black na po siya. Tapos wala na pong mga sticker na nakadikit. Talagang yung stock nya lang na itim. Mukha na ulit bago guys. Yan, kulang lang talaga sa paligo tsaka sa pampakintab. Bago na ulit. Yan kanyang pinakaitsura. Black na black. Honda Click 125 po ito. Ngayon naman po ay hukayin natin itong kamuting kahoy. Yan o. Ito yung pinakaugat nya. Nandito. Sabi nila misis meron pa daw yung laman. Malaki-laki pa, so hukayin po natin. Tapos ilaga natin. Sabayan natin ng kape mamaya, pang merienda po natin. Medyo mainit pa rin pero hukayin natin to. Kita ba? Medyo malayo yata. Yan, para makita natin ng close. Isa. Meron pa dito. Ito pa oh. Dami pa dito. Pahin natin to. Ginto to. Ginto. Ngayon oh. Ayan oh. Yung isa. Meron pa dito. Ayan pa oh. Dulaga lang naman natin to. Okay lang maputol-putol.
di ba? Pangalawa. Ay, pangatlo. Pang-apat pala, oh. Ayan. Yun. Oh, di ba? Naugot na natin yan po. Daming bunga. Daming bigas pala. Daming laman. Yung iba yung naputol natin, oh. Sayang. Pero okay pa naman yan. Kasi naputol lang naman. Wala na po dito. Tapos yun, tatabasin po natin yan. Itanim ulit natin. Yan, ito po. Yan. Tatanim ulit natin ito. Itong ating mga nakuha, oh. Dami palang laman. Iisang puno pero ang daming laman. Gawa lang tayong thumbnail, guys. Wow. Sarap mo ba? Yung iba po ay matigas. Yung pinaka-ugat niya talaga hindi natin kukunin. So, lilinisan ko lang po ito tapos balatan natin. Tsaka natin ilaga. Let's go. Ayos na yan, dami na po niya. Balatan muna natin bago natin hugasan. Para isahan na lang. Madali lang naman po itong balatan. Yan lang, oh. Tanggalin natin yung pinakabalat niya. Yan, oh. Tsaka natin hugasan mabuti. Para isahan na. Hindi natin hugasan pati yung balat. Tapos gawain natin sa dalawa. Shout out sa mga mahilig sa nilagang kamote. So sunod na lang po tayo magsuman pagka kompleto tayo. So ngayon nilaga muna. Miss ko talaga yung nilagang ganito. Naalala ko dati kape lang at saka ganito. Or minsan sinasawsaw sa asukal, ganyan. Marami rin pwedeng luto sa ganito po. Pwedeng nilaga, pwedeng suman. Sa bakuran lang po natin kinuha ito. Marami pa po sa likod. Hindi lang natin madalas na ipapakita. Pero may mga tanim tayo na kamoting kahoy. Siguro may mga 4 na puno pa dun sa likod o 5. Ito po ay isang puno lang. Yung sapat lang ang kukuhanin natin. Dahil kukunti lang naman po kami. Sarap nito. Ito na po yung ating nabalatan na kamuting kahoy. Ngayon po ay hugasan ko ito tapos hihiwa-hiwain pa natin sa medyo maliliit para mabilis maluto. Ngayon naman guys, magluto po tayo. Dito po natin ilaga sa kaserola. Ito na po yung ating mga nahiwa-hiwa tapos nalinisan na po. Yan. So isalansan lang natin dito sa ating kaserola. Nagugas naman po tayo ng kulay. Medyo iilalim natin yung mga matataba. Kasi medyo maliliit sa taas. Para balance yung pagkaluto. Yan. Simpleng nilaga lang po. Sapat na. Dahil ito po yung na-miss natin. Tagal-tagal din po tayo hindi nakakain ito. I think taon na. Dahil sa ibang bansa po sa Taiwan wala pong mabilan ng ganito. Yan. Lagay na tayo ng tubig. Yan. Tamang tubig lang po. Hindi natin pupunuin. Ma-steam din naman yan. Ano pang hinihintay natin? Pakuluan na po natin yan. Ayos lang natin. Ating kalam. Hindi pantay. Ayos na. Hintayin na lang po natin maluto tapos isabay po natin sa kape. Merienda. Ngayon po luto na yung ating kamuting kahoy. Yan na po. Yan.
Ngayon po ay merienda naman tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa harapan. Basbasan niyo po ito magbigay sa aming physical pangatawan ng kalakasan. Ganoon po sa aming mga viewers, sa aming pamilya, ingatan niyo po sila sa araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, saluhan niyo po ako sa ating merienda time. Tapos kape. Ngayon po, I think mga ano na, mag-alas 4 na rin or 3:30 siguro nung oras na. 3:34 po ng hapon. Tama-tama sa ating merienda. Kamuting kahoy. Grabe, napakalasa. Lalo na at kakapitas lang natin o kakahukay lang natin. Tama-tama po ito sa kape. Naalala ko nung kami elementary, halos hindi rin kami makabili dati ng bigas. Gawa nga sa hirap ng buhay. Ito po, yung pinamamalit kamote, yung baging or kamuting kahoy. Yan. Pagka meron naman bigas, yan, nangunguha po kami ng sayote. Kasi yung sayote dun sa amin sa Baguio ay pakalat-kalat lang. Kung saan-saan lang natubo. Para lang siyang damo. Ihagis mo lang nga sa tabi, itutubo agad. Kahit hindi mo po ihukay. Yun. Sayote or iba pa. Pwede ring mushroom. Uong kung tawagin sa amin. Pagka tag-ulan naman yun, marami. Pero ito po sa pamalit namin sa bigas o sa kanin. Kamote po ay pwede ka ng mabusog. Talbos ng kamote, you know. Actually guys, yung talbos din po nito ay nauulam din. Yan. Pwedeng ipiga. Yung mga pipigain natin mabuti, tapos tsaka natin igagata, yun masarap din. O kaya ginisa, pwede na rin. Pipiga lang natin para hindi siya medyo mapait. Ito pagka kumakain ito talagang kailangan mo ng panulak. Dahil nga nabara po ito sa lalamunan. Yan, pwede rin itong kasabaki, yan pwede. Pero pinakasimpleng luto nito ay nilaga. Masarap merienda, masarap isabay sa kape. Pwede rin sa soft drinks or sa ibang inumin. Depende sa atin. Pero ako, kape ang the best sa akin.